Kiko Barzaga, binangga si Enrique Razon at NUP. What do you get when you have a new money political nepo baby na hindi raw makontrol ng mga magulang? Girl, alam ko ikaw ay taga-dasma at gusto mong mapaganda. Kaya sa darating na botohan, put si Barzaga. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unit team yun si Kiko Barzaga unit team. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Quote-unquote, cyber libeling an old money, rich, preppy, and well-connected dude. A battle on the courts and at the eyes of the Filipino people. Sinampahan ni multi-bilyonaryo, old money ports and casino tycoon at second richest man in the Philippines, si suspended Dasmariñas Congress Miao Barzaga. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barzaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Ng kasong cyber libel at damages na umaabot sa tumataginting na 110 million pesos. Hindi ba parang sobra-sobra na yung 110 million pesos na hinihingi ni Razon laban kay Barzaga? Well, kasi kung iisipin mo, para kay Razon $2 million lang yan. Bilyones in dollars ang kanyang net worth. Sir, so what was filed? We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus... Congressman Barzaga. Okay, what was the basis of the complaint? The basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9th. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat what we consider to be the defamatory statements. What may be his evidences na nag-post siya ng ganon against the NUP? I don't know. I don't know his motives behind that. You'll have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na ipapresent pagbalik niya ng Kamara. Ano sabi niya? How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence. Supposedly... No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. Alright. Thank you. Okay, sige. Ganito ko sa isipin natin. Base sa Forbes magazine, naungusan niya si Manny Villar with around $12 billion o 720 billion pesos. So, technically nga, he is 1/60th of Elon Musk. 110 million pesos is just a drop in the bucket. Kung ako ay may 1,000 pesos, ang halaga ng 110 million sa akin ay nasa 15 centavos lang. So, kung iisipin mo, it's not even worth picking up in the pavement. Put it another way, ang katumbas ng net worth ni Razon na 720 billion pesos
kung mananalo siya sa kasong cyber libel at makukuha niya yung buong 110 million pesos, ay nasa 0.0153% ng kanyang total net worth. Ibig sabihin, hindi naman niya kailangan yan. The damages is essentially just panakot. It's essentially insignificant kumpara sa totoong damage na nagawa ni Barsaga. Kumbaga, panakot yan because the damages really is nothing to him. Hindi mo maka-quantify yung mga damages na ginawa ni Barsaga with that 1 or 2 or 3 posts na kanyang ginawa. So bakit ba pinatos at kinasuhan pa ni Razon itong, kumpara sa kanya ay pipitsugin ng wannabe rockstar na congressman? To be honest, I don't really know. Pero ito lang kasi yan. Simple. Actually, wala naman talaga. Pero what Barzaga did and what he could be in the future too, and that we know he loves attention from the masses, pair it up with the fact na isa siyang kongresista at karamihan sa kanyang followers at tagahanga ay mga DDS, which makes up a significant portion of the populace. A few years down the line, baka mamaya maapektuhan yung kanyang mga businesses, yung damages in moral, kasi nga nabahiran ang kanyang pangalan. So sa akin, Kiko Barsaga, since nagsasalita ka naman, itodo mo na. Samahan mo ng aksyon. Kasi kung puro salita ka lang din, wala kang pinagkaiba sa mga kasamahan mo diyan sa Kongreso. Naintindihan mo? Na-late siya sa hearing niya ngayon kasi nag-computer game siya daw nung gabi. Yung gabi na rin yung may rally. So ibig sabihin, dumaan ka ng rally, nag-meow-meow ka, tapos umuwi ka, nag-computer ka na lang. Tapos yung mga estados mo, Marcos will have no choice but to declare martial law. Talagang malaki ang epekto niyan sa imahe ni Razon. Though not really business-wise kasi saan ka magkakasino, di ba? So ano nga ba yung mga sinabi ni Barsaga which prompted such a fiery and calculated response from the ultra-senti billionaire? Quote, Enrique Razon is the mastermind behind the corruption in Congress. I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Hashtag ikulong si Razon. Unquote. Matataas ang mga daliri para mag-post ng ganyan. I mean, is it any true? Who knows? Kahit na sabihin ni Barsaga yan it doesn't really matter that much kung ano yung katotohanan. The law doesn't really care as much as they should, especially if you can't prove it. Ayon kasi sa cyber libel law, as long as nakikita ng iba, personally identifiable ang tao, reckless ang paggawa, at may mali siya o malice aforethought, even if true kung laban sa isang pribadong individual, magiging komplikado kahit na sabihin mo na totoo naman. Dahil hindi lang truth ang end-all be-all. Kasi nadungisan mo pa rin ang kanyang puri, ang kanyang imahe. So even if it is true, kung pribadong individual sila, komplikado kahit na sabihin mong totoo ang sinasabi mo. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Now, he alleged na tinulungan ni Razon si Romualdez by bribing the National Unity Party, isa sa pinakamalaking party sa Kongreso, para suportahan si Romualdez sa kanyang speakership. It is notable but immaterial to point out na walang kumalaban kay Romualdez as speaker kahit na si Barsaga kasi walang bumoto laban sa kanya. Na matatandaan kasing ginustong kunin ni Barsaga ang pagka-speaker ni Romualdez but was unsuccessful nang suportahan ng kanyang sariling party yung liderato ni Tambi. But me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope
Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Thank you, everyone. Pero we can't discount Barzaga's claims just yet dahil again, they may be brash tapos baka mamaya hindi niya pinag-iisipan yung mga pinagsasabi niya, yung mga pinagpo-post niya. Pero may insider knowledge yan dahil nga dati siyang parte ng NUP. And if he said na tinulungan ni Razon si Romualdez para maging speaker ulit para sa 20th Congress, abay lagot ka. Kasi kahit manalo si Razon sa 110 million pesos na cyber libel suit niya, kung mapapatunayan ni Barzaga yan, it will be worth more than 110 million pesos. The damage sa imahe ni Razon, kung totoo man ang sinasabi at napatunayan ito ni Barzaga, ay mas malaki pa sa 110 million pesos na makukuha niya sana kay Barzaga. Bakit naghihintay pa siya hanggang Pebrero? Kung meron ba talaga, dilabas niya na ngayon, hindi ba? Total, ito mga paratang niya, dyan din niya sa social media dinabas. Actually, tingin ko walang proof yan eh. Opo. Walang pagpatunay yan. Dahil, alam ko naman ang nangyari. Talagang walang ganyan. Ewan ko saan nanggagaling yung mga invento niyang mga ganyan dahil paano kami susuhulan para sa isang speakership fight na wala namang kalaban. Ayun na nga sabi ko kanina, na parang sa pagkakaalala ko, parang walang kalaban si Romualdez doon no po? Wala. Oo. Wala talaga. Kaya nga, ewan ko, talagang naghahanap lang ng attention siguro itong batang to, no? Na walang kabase-base. Ewan ko kung bakit niya ginawa, na biglang-bigla na naman. Although nakita natin na sa mga nakaraang mga araw, although yung huling mga post niya kung saan siya nasuspinde, binaba niya, tapos tubigin siya sandali, ito na naman siya, no? Siguro na natutuwa lang siya siguro sa attention na nakukuha niya. Pero kawawa naman lahat ng mga sinisiraan niya, no? Kasi lahat ng NUP members tinitira niya. Lahat ng nandun. By the way, kasama siya doon. Kasama yung nanay niya. Kaya alam nila na wala naman sinusuhulan doon. At alam mo, mahirap yung gumawa ng ganyan. Naninira ka ng reputasyon ng tao. Di ba din na kami, politiko kami, sanay na kami dyan. Pero yung mga negosyante, yung mga nasa private sector, na naghihirap para, alam mo, pagandahin yung kanilang reputasyon para tulungan tayo ng mga ibang bansa, mga bangko, mga financial institutions, no? Tapos ito pa si Mr. Razon ay isa sa malaking haligi ng ating ekonomiya. Yung mga ports natin sa kanila ang pagmamanage niyan, Doon naman sa mga nagsasabi na, Romualdez run unopposed. So bakit ako magbibigay ng pera para suportahan yung mga wala namang kalaban? It doesn't take a genius to figure out how to square that circle. Now last na pala, tinanong din ni Razon kasi nga parang naiinis na siya. Last na pala, tinanong ni Razon kung paano yumaman yung pamilya nila na galing lahat sa politika. Wala na silang ibang mga business or at the very least that we know of. Sinabi rin ni Razon na he belongs to a different kind of institution at hindi iyon sa Kongreso. Now by the way, all of this lawsuit could have been prevented. Yung mga nagfa-file sa kanya ng lawsuit sa NUP, kay Razon, it could have all been prevented kung inantay lang ni Barzaga na mawala yung 60-day na suspension niya at naglahad ng lahat sa isang privilege speech pagbalik niya ng Kongreso. Kasi kapag naka-privilege speech ka sa legislative, almost immune ka to libel or slander or whatever you want to call it. Bakit mo kasi agad pinangalanan si Razon? Ayan tuloy, ang daming nagdedemanda sa'yo kahit nasabihin mo na tuta sila ni Razon. Well, mali kasi yung taktika mo. Mali kasi yung avenue ng pagbibigay mo ng impormasyon kuno, ng pag-warm up ng mga tao para matuwa sila sa'yo. Pero hindi lang si Razon ang bilyonaryo na nag-file ng cyber libel case ngayong linggo dahil ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you.
Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod, of course. Paalam.